Mga istorya sa buwin, sa sasabihin buwin, mapupurutan ng leksyon, masakit na pupunan, sa pagtubod na dapat, ignoranting nakaistar, sa sadiring banwan, maski sa rin sa kinaban, iisyon ta daw, sa pupunan na urusipan, ako mga istorya sa lingwaing nagimatan. Marna kamo kakita magiribanan sa programang adik, kita nga amin na makinabang, lumaganta daw adik usad na programa, kapupurutan ng leksyon, lalo hindi mo naisyan. At yan, kasuloy ka nanumrahan bilang school nurse niya na buhi St. Joseph's Academy. Nagpuon ako didik kaso July 15 na kung saan nag-report po ako didi sa presidente ag sa principal niya ding buhi St. Joseph Academy Incorporated na nabakante po ading posisyon ading bilang isa na school nurse. So pinag-impormaran ako niya na sa ato na principal ni Ma'am Nitz Santa Rosa na kung pwede king agkuman ako bakanting oras pinag-imbitaran ako na king pwede ako mag-apply bilang school nurse niya ding sa kandang eskwelahan. So kaya nag-start po ako didi nagluog sa clinic kaso July 17, 2023. So di pa po isad na bulan kung kaya nguan August na. So pa isad na bulan naman po ako didi sa eskwelahan bilang isad na school nurse. Iistorya mo daw yung sa imong pagbaklay bilang dating konsehal hasta sa bago mong rolyo bilang school nurse niya na buhi St. Joseph's Academy. Okay po, bago po ako naging school nurse today, after new election 2019, dahil nagdalagan po akong vice mayor niya ding sa atin na Banuan, 2019, eda na po ako sa posisyon bilang konsehal niya ding sa atin na Banuan. So almost 1 year na po akong bakante na nasa pribadong buhay naman po ako niya to from 2022 up to present ngayon 2023. So gibo ko niya to dahil ako sa day na agin, ako na una nag-asikaso dahil yung sagad ko nasa ibang bansa. So pinagtutukan ko yung sa akin na agin during vacancy na uda po ako sa public service. Nyo kaso nag-start akong konsehal niya ding sa atin na Banuan kaso taong 2013 up to 2022. So dakil akong naturan, dakil akong mga taong na nakaibahan na kung saan nagtao sa akin kakayahan, kasagbuot kung paano darahan asa diri ko sa atubang niya na pisabing public service. So maugma, siyempre, pag maugma ka mamating mga kamundaan dahil iba-ibang klaseng tawa na sa imong makakasalamuha, pero adto usad sa natong paagi kung paano mo dadarahan masusolusyonan yung mga problema na nakaabot sa imo bilang usad na public servant. So bilang usad na konsehal, ginibuta yung sa atin na makakaya, matabangan yung mga dapat tabangan na local government unit sa paagi niya na mga legislasyon na related sa committee ba na sa akin na kakaptan kaso ako konsehal pa. So ako nguan bilang isa na school nurse, syempre bago adi sa akin. Kumbaga nakikiamuhan ako. So first time kong mag-apply sa trabaho, first time ko man na oras ko kumbaga matatawan akong oras na bagading oras maglugi ka. So aman dakong changes na kunguan piagihan sa trabaho di sa eskwelahan da man po problema kaya taman pong atendiran ana pangangaipon niya na sa atin ng mga estudyante na mga kamatian
So pirang days na po ako didi ako na mga na-observe king unaan na mga primerong problema or mga primary concern niya ng mga estudyante king una sa kandang mga kamatian. So ako naman po ako didi mga naging estudyante na nag-i-avail niya na service niya na school clinic didi po sa eskwelahan. Ano siya ning oral daw ka? Ana schedule ko didi thankful po ako sa presidente kasi baga pag agko mga okasyon ading eskwelahan kay puan mag-attend ako kasi king uno man na mga emergency na kaipuhan at least agko mag-assist sa atin na mga estudyante or even sa mga teachers na kaipuanin serbisyo niya na niya na clinic tanganing maagapan ta na di magka agko dakeng problema sa king uno pa man. So king ako man dakeng problema kamatian as an estudyante definitely kakausipon ta na pamilya iko-kontakta tanganing matabangan po kita kung saari pwedeng daraon ana estudyante na agko kamatian. Unong nag-inspire sa imo na magdalagan bilang vice mayor? Unong natuuran mo sa nasabi ng eksperyensya dawa ika hindi pinalad na manggana? Okay, nagdalagan ako nin Vice Mayor kaso nakaaging election 2022 dahil ako kaya pag ako nag-decide dapat mabagat sa buot ko. Madaog man ako, mag-failed man ako yatong ugali na gusto ko ading gibuwen dahil maugma ko, ma-fulfill ko ading asad na bagay adi na dawa ako mag-failed. Ana importante sinunod ko king uno sa isip ag sa king uno ana sa buot ko. So para sa akin, yung laban ko adto magaan, madali, di ako nasakitan. Dahil ang naginibo ko, yung makakaya ko sana hanggang sana ko adto ka di ako nagpirit na uno ana mga dapat kong gibon, na king uno pa man. Ta isip ko king uno lang ana kakayahan ko ag king isip ko kinsisay lang mga tao na nakapalibot sa akin. So naging madali po sa akin yung laban ko. Dawa po ako na nadaag kaso 2022 pagdalagan Vice Mayor. Pauna sa imong eksperyensya sa politika ag community involvement, nagpreparar sa bago mong rolyo bilang school nurse? Okay po, ako na po akong nasa community service po. So nasa barangay pa po ako niyan to bilang kagawad nanin barangay. Nagpuuna ko niyan to kasi pagka-graduate ko insigida nagbarangay kagawad ako. So adto di pa ko niyan to nakakapasa sa board exam kasi newly graduate March nag-graduate tapos May election linag ko tulos yung politika sa Monte Calvario bilang kagawad. So naimbitaran na lumuog nin konsehal niya ding sa atin na Banuan year 2023 na kung saari yung passion ko na magtabang maglibot sa Banuan sa mga barangay lalong-lalo na kung yung mga pasyente na nag-aayatabang na lalong-lalo na yung mga bedridden patient na nasakitan magpunta sa ospital at least mavisita king una na mga pwede tang mga asistensya na maitatao sa sakanda kasi agko kita mga pisabing nursing interventions na pwedeng gibon ta bilang usad na nurse para makatabang kita sa usad na pasyente. So ang rolyo ko po didi sa St. Joseph Academy bilang school nurse, pasalamat ako dahil mabuot ana presidente niya ding eskwelahan kasi sabi niya Chan di ngay ka masasakitan niya na oras mo didi. King uno ngaya ana activity mo sa community ipadagos mo ngayaan takaipuan ngay kanya na mga tao na nangangaipo niya sa imong serbisyo. Kaya po pinagrab ko po ading opportunity adi na at least makatabang man ako sa eskwelahan dahil yutiwala na ipitao manira sa akin na kakayahan, kapasidad bilang maging sad na school nurse niya ding sa kandang eskwelahan. Pwede mo daw iheras kin pauno mo na babalanse sa imong responsibilidad bilang school nurse agag sa imong commitment sa pagtauning libreng serbisyo medikal sa mga eda sukat na buhinan sa mga barangay. Ako po, syempre bilang isa na nurse, buka lang din sa eskwelahan. Nurse man ako niya na iba-ibang tao
didi sa atin na naniniwala sa akin na kakayahan na makakatabang in terms of medical services. So, definitely pi-assist ko ana pasyente king unong kamatian. Ako mga kamatian na outright kay puwan puntahan, i-assist mo tulos. Ako man mga kamatian na pwedeng kinanaw na o kinang-apon o kinang-gaabi sa availability niya na time ko. So, ang importante na kakausip ko yung pamilya niya na pasyente, king ako pisundo sa bagay, or nag-chat, king una na sa kandang kamatian. Kasi king emergency an, kay puanaan insigida, pipadara ta sa ospital. Dian kaya sa bagay ana, mga bagaan na kamatian. So, na-assess ta king una kamatian, kaya nababalansi ko po ana sa akin na oras, kung unong oras ako dapat pumunta sa pasyente. Kasi sa nguwan, amo nga nang pisabi, ako oras na pisunod didi sa eskwela na dapat ramraman ko man. Sa tamang oras dapat magpunta man po ako. Uno ang nagmotigbar sa imo para ipadagos sa imong libreng serbisyo medikal sa mga nagitios na buhinon matapos yo sa imong buhay politika? Amo ang pisabi, expose ako sa mga barangay na grabe ang kapagtiisan. Lasakit, king makita ninyo, anabagay pa sana pagpunta mo, isi mo na king ono, kantangan nira. So, ako mga pasyenteng nag-iisip, amo na, didinasan ako, baga dinasan na sitwasyon ko, dahil sa kapagtiisan. So, ako bilang isa na nurse, aman pisabi, yung politika ko natapos na, pero yung profession ko, diyan man dayaday. So, diyan maalin, king ako na man sa politika, a profession ko, di natatapos. So, kaya napagserbita sa komunidad, sa mga barangay, padagos man dayaday, dahil kaya pa man yan na oras, kaya tapaman tabangan ana sa atin na mga pasyente sa atin na barangay. Pwede mo daw ihera sa usad na signifikante ag touching moment sa imong pagbaklay sa serbisyo publiko sa mga barangay? Ako nararamdaman isa na pangyayari na yung panahon na pa uso ana mga lying in na nyadto sige kong paagin dawa unong oras silawod babaanuan ako pupuntahan ako sa bagay magkatok para mag-assist niya na normal delivery sa bagay. So, agkunyad to nangyari na as in talaga sa kabulbugan ka, sa kabukiran, na alos di ko napiisip yung sa diri ko king safe ba ako didi bilang public official. So, dyan sa part nin San Ramon, nagbalyo pa akong suwong, tayo ni Pangaginan. So, yun ni Pangaginan, kaabay sana nin kuprahan, sad sanang kubo-kubo. So, amad to mga signifikanteng pangyayari na di ko malilingawan. Lawod na ni labor nyo kuha, nyo ina. So, definitely, abang nag-iigat, nag-labor para mangagin, ato lang ako, kaabay nyo nag-labor, nag-iabay kami, piabot naman akong ruka, nag-abay na sana ako sa ni labor na ni Pangaginan. So, ama to mga pangyayari na di ko nalilingawan na daw sa ari isabak kaya mong tiisin ana problema niya na nakikita mo sa komunidad. So, kaya mong pakiibanan king unong klase man sirang king unong klaseng agkuman sirang pamumuhay sa isad na barangay. Kasi mostly talaga sa experience ko, mostly talaga ana nagiko ko sa akin, yung talagang mga edang-eda na mga pasyente. Kasi naniniwala ako, yung mga sabintang agkuman kakayahan, syempre, gusto man yan sa maray na agko fasilidad. So, kaya sa experience ko, talagang kadakil mga nagitiis na kaipuan talagang asistihan man. Dahil kulang man sira talaga sa financial. So, amad to mga, tapos, ako pa ni Pangaginan dyan sa parting mountain sector na sabit nga nin kamaisan, ana bagay nira. So, pipuntahan tapuan para tabangan sira. So, amat di mga signifikanteng moment na di ko nalilingawan na talagang king gusto mo talagang magsakripisyo
para sa ibang tao didiyanaan. Pero kumbaga bukal sa buot mo napupuntahan mo sira na di ka magduwa-duwa kasi agkubuhay na nag-iigat, agkubuhay na naniniwala sa kakayahan. Uno daw ang mga challenges na piatubang mo sa imong presenting rolyo, paano mo adi aatubangan? Sanguan, piko ako lang is yung adjustment sa oras kasi dapat didinaon ako kasi piadalan ko pa na sitwasyon didi sa eskwelahan mananangad sa pagpadalaga niya ding school clinic na kung sari dapat na nakatutok mo na ako didi sa clinic taaning pagtapos niya di pag-isip ko na proseso didi sa niya na pagtaunin mang serbisyo niya ding school clinic at least isip ko na. And at the same time, thankful ako dahil ako didi assistant na pag-uda ako man pwedeng mag-assist sa atin ng mga estudyante na kamatian. So far, amon lang po time management medyo ko ako nguwan, atubang tanganing permi man po ako didi sa eskwelahan. Marna kamo, kakita magiribanan sa programang adi, kita nga amin na makinabang. Lumaganta daw, adik rusad na programa, kapupurutan ng leksyon, lalo hindi mo naisyan. Uno sa imong future aspiration sa serbisyo publiko, agko ika kaisipan na magbalik sa politika? Kumbaga politika, kumbaga sabihin kong naging parte na niya na buhay ko. So di maaalin sa isip ko politika, di maaalin sa buot ko politika. So feeling ko politika parte niya na sa akin na buhay na pwedeng di na kasi ako mga circumstansya na dapat man asikason privately, ako man kita pamilya na dapat isipin. So, perming ako magsasakripisyo pag abot sa politika. Kasi pag sinabing politika, oras mo talagang kakaunin. Pamilya mo, di mo na makakausip sa tamang oras nin pag-uusip, di mo na makakaibanan sa oras nin pagkain. So, matong mga pikonsiderar ta. Pero sa kaisipan na magbalik, ako po kita. Na permi puan sa isip ta. Kasi anytime, ako man mga posibilidad, ako pa man panahon na pwede kitang bumalik or mag-indi na. So, king usipang politika, open man po kita sa mga bagaan na usipan na king kaya pang bumalik, babalik yung indi, kikitenta ang sitwasyon. Kini ka magbalik sa lado politika, unong posisyon adadalaganan mo? Sanguan, medyo na-inspire ako na sabi niya kadaklan dahil maray ngaya yung pinakita mong serbisyo ngaya sa tao, yung panahon na ako. Sabi nila, pwede akong bumalik bilang konsehal by 2025. So sabi ko, pwede, kaya pa man, para sa akin mas magaan-gaanaan na posisyonaan. Pero king magbalik, ako man nagisabi, magbalik ko nung king unong posisyon dinalaganan ko, magdalagan pa ko na akong vice mayor, nagilag tulo sa isip ko, depende sa partido, sa grupo, king ako tiwalaan. So definitely di ako magpipirit na lumaban for vice mayor for 2025 dahil king mangyari yo dati na man ako partido, talagang masakit isipin. Masakit isipin talagang mag-isipi kang solo, mag-ironi kang solo. So, pero amuan, baga di na ako nag-iisip for a higher position for 2025. Amo po sa akin na kaisipan. Pero king bumalik, possible, chances, adto po. Magdalagan bilang kagawad niya din sa atin naman. Pauno ka nakikikolaborar sa ibang healthcare providers ang mga organisasyon
tanganing ma-enhance sa imong libreng serbisyo medikal? Sanguan po, sa experience ko, agkong mga pasyente na alin hospital, tapos there is what we call continuity of care, na pinag-discharge na sila alin sa hospital. Like for example, sa Josefa, kasi mostly na-handle kong pasyente alin na sa Josefa, sa hospital. So, pi-recommend nirang nurse, ako po pi-recommend. Kasi 1 week sirang naka-confine sa hospital, pagluwas kay puan agko nurse na mag-assist. So ako po pi-recommend nira. Kaya everyday, morning, afternoon, or morning, evening, pi-visit ko ang pasyente para ipadagos yung bulong na pi-inject sa, lalong-lalo sa mga agin. So, niusip po kami niya na doktor sa Josefa through nurses na naka-assign, pi-instructan ako muna di yung mga bulong, amo adi inject sa agin. So amo po nguan experience ko na pag agko mga pasyente na discharge na ipapadagos treatment sa bagay, ako po piko ko po nira. So sa mga organization, salamat ako dahil sa bentang agko mga fraternities na nagi-assist sa community service na kung sari permi man kitang pi-involved, nagitarabangan po kami. So salamat sa mga fraternities niya ding sa atin na banwaan na very active sa mga community services. So nakikita man po niya na publiko na kung paano po kita makiiba sa mga organizations para makatabang sa komunidad. Uno daw ang maitatao mong advice sa mga jóvenes na interesado sa politika ag community service basado sa imong eksperyensya? Okay, ako po nagleeg ako sa mga jóvenes, ha. Ako nagleeg ako sa politika when I was 15 sa barangay. SK Kagawad po ako at age of 15. So natapos yung 5 taon. 5 taon niya to yung term naman. So amo to experience ko na pag ika nagleeg sa politika, dapat handa ika, kaya mo magsakripisyo. So, nagleeg akong barangay Kagawad taong 2010. So, daman po sa akin nagsabi na ako magdalagan kasi yung pamilya ko kontra nga ni pag-abot sa politika. So, unong nangyari ta ako nakaleeg. Permi ko sa napisunod ang naisip ag nabuot ko. So, kasi iba ang buhay nira, ag iba man ang buhay ko. Iba ang gusto nira, iba man ang gusto ko. So, isa pamilya kami, pero ako man kami kanya-kanyang rolyo sa buhay na nagkumay ka gustong maabot. Kasi pamilya ko, pag sinabing politika, hindi. So, pag ako mag-hindi, definitely, yung gusto ko na gibon ko man ading isa na bagay di ko magigibo. So, di ako niya nauugma. So, gusto ko, pag abot sa politika, permi kong pisunod ang naisip ko, ag anabuot ko. Dapat andi nagikontra. Kaya sa mga jóvenes, king passion ninyo na public service, sige, itry ninyo. Kasi dawa na fail man kamo, di kamo manggana, at least pinag-try ninyo. Kasi agko man panahon, agko lugar, na kung sari na public service, permi man anytime man. Kasi anytime pwede kitang magtabang sa komunidad. Sa king unuman na paagi na kayata. So ako, nagamit ko yung profession ko, na nagleeg ako sa politika, baka man ako mayaman, da man ako sintabo, pero ginamit ko yung profession ko para makatabang sa tao. Para mabisto ninyo na kita kakayahan na makatabang sa komunidad. So, kaya naging makisig, nabuot ko, magleeg sa politika dahil sabi ko, ako armas na ipapakita, iluluwas dahil tapos ako. Ako tinapusan na kaya kong gamitin sa pagtabang sa mga tao. Uno sa imong question sa lokal na gobyerno, tanganing lalo mo pang mapakisig ang healthcare program sa banwaan na buhi. Amo po. So, sanguan, actually, naniniwala man ako sa paagi niya na sa atin ng mga doctors, nguan, RH1 and RH2,
agkuman sira mga activities, mga programs manunungod sa salud niya na sa atin na banwaan. So given ana mga programaan. So ana gusto ta lang uno pa ana pwedeng maidagdag. Medyo anap mo niya na tao uwi ng panahon ana hospital. So ako para sa diri ko kasi ako pangarap para sa banwaan ta. King ako mapagtatauan na magmanihar, sabenta, magmanihar niya na banwaan. Ana kaisipan ko talaga, magpatugro kitang hospital. Kasi, hospital, kaipuan talaga niya na sa na lugar, lalong-lalo na, nidakil population niya na sa atin na banwaan. So, mabubuhay, mag-aasinso ang hospital dito sa atin na banwaan. Kasi everyday nagkakamati. So nasasabi ko dahil ako everyday nakakasalamuha nin mga pasyente. So alos oral daw ako kita pasyente. So siguro ang pinakakulang na hangad nya nakadalambang na buinon amo po ang hospital. So ang hospital dipisil ipatugrok king di ta pupunan sa saday. Ako itapi sabing bed capacity. Isad sa naan na building na pwedeng sabintang maging clinic, baga clinic lang iya. Kasi abang nagiugay, pwede an i-develop. Ako kita sabing primary hospital, secondary hospital, tertiary hospital. So pag di kita magpuon sa saday, da kita mapupunan nin hospital. So ako yung kaso pag-retire ni Doc Bren, nakaisip ako, nagleeg sa isip ko, sabi ko si Doc Bren pwedeng makatabang sa pag-conceptualize nin saday na hospital didi sa banwaan ta. Pwede yang maging consultant sa pagpatugrok nin hospital. Ama tulos nagleeg sa isip ko na pwedeng makatabang pa si Doc Bren. Kasi, kumbaga, private na iya. So, daw papauno ang nabuot niyan, ang naisip niyan, nasa public service. So, pwede ta pa iyang mapakiusipan, maging consultant na, Doc Bren, mag-isip daw kitang hospital. Kasi ako, ang naisip ko, ako na po kita raga for the hospital. Ang nakaipo na sa naman, magpatugrok, dawa sa day na hospital. Di taman po kay puan sang waning kadakong hospital kasi di man kaya niya na budget. At least magkaagkulang mo na kita 10 bed capacity. 10 bed ka sa day sana po niyan. Pirang bed lang po 10 mo na para makapuon kita. Kasi abang nagiuy, ko aman po pi-upgrade po ang hospital. So amo lang po para sa akin bilang naging parte niya na gobyerno, niya na lokal na gobyerno, amo po ang nagilag sa akin. Kaya ta magpatugrok nin kasaday na hospital. Ako po nga kita sabing infirmary. So pirang bed sa napuan, ana tinambak, agko sira infirmary, ana tigawon agko infirmary. So nangyayarian, kasaday sa napuan yun na klaseng hospital. Actually, baka panganan hospital, it's just like big clinic lang iya. Anak clinic bagadi lang po kaya adi pisabi ading primary ading bagading one bed na primary lang po iya. So magleleg na kita sa level niya na pagpatugrok niya ng hospital among pisabing primary level. So 5 bed capacity, 10 bed capacity, at least agko po pipunan. So pisabi ko lang kasi kay puan among problema niya na sa atin na banwaan. Ana community hospital, kadakil na nagireklamo dahil sa kulang-kulang sa serbisyo, sa facilities. So di po naaasikaso dahil ana issue man dyan is yuraga, yupitugrokan, not qualified para i-upgrade. Kasi pwedeng upgrade ana community hospital provided na ma-qualify, masunod yung mga standard para sa pisabing community hospital. Kasi pag sinabing community hospital, ago na po niyan standard na pisunod from DOH. So ta sa dayan na lugar, di po basta may upgrade, budget na pwedeng itatao dyan.
So kaya ang mga pasyente na nagianap niya na serbisyo niya na community hospital, talagang di po talaga maitatao ang napangangay po ninyo basta-basta. So pwede kita mag-visit diyan kay agko lang mga simpleng kamatian. So pwede po ato kasi agko po mga naka-assign na doktor at nurses. So amo po so sana sa pagtinarabangan pag-abot niya ng mga panahon ma-realize sa atin na dawa sa day na hospital. Kasi habang nag-iuy naniniwala ako, madadagdagaanan, magdadakaan. Example na sana, Lourdes Hospital, kasaday man sana, bagasa naman ang bagay niya to, naginibong clinic. So, naging hospital na. So, amo po sana maging eye-opener ading pisabi ko sa atin na mga official, lalong-lalo na sa mga nag-aspirar nin mga higher position na di man nauna kita mag-isip ning kadakeng hospital. Mag-isip na kita sa saday kasi agko ang proseso na dapat susundon. So, amo po sa akin na suggestion na gusto kong man ipaabot sa atin na mga nakaibanan na officialis na din sa atin na banwan. Unuwa sa imong mensahe sa mga residentes tungkol sa importansya niya na maraya salud, community support, ag healthcare access. Ako talagang pinaka-problema talaga kintay nga kadakil tang pasyente na sa bagay lang nadidipisi lang sira, it's because of poverty talaga. So ako nga pisabi ko okay lang magkamati basta ako sintabo. So sintabo dakong factor para ika magpunta sa ospital. Kasi pag ika magpunta sa ospital, kaipuan sintabo. Bulong babakalin mo. So kaya sa mga residentes niya na mga barangay na akong mga kamatian, sa atin na gobyerno, ako man po mga pitaong asistensya. Ako mga programa na i-avail ta nganing makabawas-bawas sa mga expenses lalong-lalo na sa mga pasyente na ako mga maintenance, mga nagi-under ko nin mga dialysis. So amuan mga masakit na kamatian, mga cancer patient na alin na sa ospital, pipabalik na, kasi di naman kaya niya na lawas, the same time, magastos talaga. So, mostly, ako kadakil ta mga cancer patients nguan na pi-assistan na lang. Kumbaga, pitabangan ta na sana, at least hydration, mabutangan swero, abang makisagpaman. So, alin na po sira niyan sa ospital. Nguan na sa home base na lang sira. So, ako pikukunera, at least nga, kagawad maswerohan basang magkasag-kasag. So nguan pigibot tapuan na although bawal nga na pagswero sa bagay isikuman poan kaso lang ako mga pasyenteng papauli na nga ni alin sa ospital pero kay pa man ka nira for hydration kasi di naman nagi kaantultol dahil amo pan. So kaya pag abot sa mga bagaan na cases pitsagaan tang piswerowan. Kasi kay puan pa niya nalawas nira, niangas pa man, nabubuhay pa man sira. Uno man ang mensahe mo sa mga magurang ag estudyante niya nabuhi sa St. Joseph's Academy, kinunuwa na ganansya o importansya ning usad na eskwela na agkumaray na salud. Okay, sa mga estudyante ag sa mga gurang na pa-enroll didi sa Buhi St. Joseph Academy Incorporated, salamat sa tiwala na ipinagtao po ninyo sa eskwelahan na mahubog sa inyong mga kaaginan para makapagpadagos niya na sa kandang pag-eskwela. So, anong masasabi ko bilang isa na school nurse, bilang isa na politiko, bilang isa na school nurse niya ding Buhi St. Joseph Academy Incorporated, sa atin na mga agin, bago ta palagan sa eskwelahan, pakaanon ta dawa unong pagpapaeskwela ta sa atin na mga kaaginan, king nagleeg sa eskwelahan, di man basang nagkaon. So definitely, pag abot niyan mga alas 9, alas 10, punaw na poan. So da naman po sira focus, da na sira concentrate magrengeg sa maestra, sa maestro, king una na pipag-usipan sa eskwelahan. So dapat regular poan sa mga agin, ag sa mga gurang na i-monitor ta po sa atin naman. Kasi ako mga agin na nirigos na sana tapos ni paeskwela na. So, kay pan magkaan po ang mga agin. Kasi da man po magleleeg sa isip nira
saking unuman na lecture na ipituro niya na sa kandang mga maestro-maestra. Experience ko po, di pirang aldaw pa lang po ako sa clinic, ako na pilibeng na estudyante. Uno nga na kanikata pilibeng, uno nga na kanika namaw di ngaya. So amuan, so paano makakapag-focus ana sa atin estudyante king siradi na mamaw. So dapat poan mga gurang i-monitor ta poan ang mga bagaan na pangyayari. Tanganing makaiwas saking unuman na kamatian ana sa atin ng mga kaaginan. So amo poan na sa akin na advice na sana ana mga gurang ago po rolyo para sa atin ng mga agin kung abang sira nagi eskwela na may tao taman ana tamang nutrisyon. Di man kay pa yung mga kamamali na pagkain na para ipakaanta sa atin ng mga kaaginan. Ako kita mga gulay dyan, pagmata, labunanaan, o king uno. Okay na po importante ago po, leugatiyan niya na sa atin ng mga agin.